Mark Hernandez, pati na rin si Professor Xiao Chua. Belated happy birthday daw sa kapatid ng kanyang misis na si Mia Cristel at sa kanilang pamangkin na si Clarence Kinsey today. From Tito Xiao and Tita Maye. Ayan, salamat. Attorney Chris Bendijo. Magandang umaga. Si Secretary Francis Tolentino. Nasa linya na po natin. Ay, hindi ko pa na-congratulate ito. Secretary, congratulations po. Hello? Si Alvin po ito, Hello. Sec. Hi. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang Congratulations. umaga po sa inyo. Kasama niyo si Ma'am Doris, kasama niyo? Hindi, tulog pa po eh. Mamaya pa po siya gigising, mga alas 7. Ay, opo. Opo. Good morning po Good sa inyo morning. lahat. Maaga po tayo. Alas Opo, oo 4:30 nga po eh. tayo. Kumusta ang buhay mo dyan sa Dole, Secretary? Okay naman po. Awa ng Diyos nakakapagsyam na araw ko ngayon. May tatlo na tayong labor strike na confidentially nasa Wata. Nakapagdaos na tayo ng isang national job fair except doon sa Jensan noong June 12. At marami na hong kaganapan na nangyari po. Opo, napansin ko nga, Sec eh. Brigada Eskwela Tupad at saka ngayong 22, ilo-launch ko yung Tupad Linis Estero sa buong Metro Manila. Opo. Napansin ko nga na marami ka kaagad trabaho. Pagpasok mo pala, may mga kontrobersiya na kaagad. Ano po? At kabilang na nga po dyan yung sa kaso po nung coach nitong Ateneo na in charge po doon sa training. I understand pinatawag nyo. Today ba yon, Secretary, si Coach Tab Baldwin? Opo, ngayong alas 10. Pero nabalitaan ko may mga multiple invitations din ng CIDG. Pero tingnan po natin kung darating siya o kung may abogado siya. Opo. Ano ba? Anong huwisyo? Pakipaliwanag nyo nga, Secretary Tolentino. Bakit nyo siya pinatawag? Kasi ganito po yun eh. Bago po kayo kung kayo ay foreign national, dual citizen siya. New Zealand, US citizen, bago kayo makapagtrabaho rito, kailangan po meron kayong alien employment permit na galing sa DOLE. Opo. Yun po yung katibayan nyo para kayo magtrabaho. Maraming kondisyon po yun. Gusto lang po malaman ng DOLE ngayon, ng department, kung yung kondisyon po ng AEP ay nasunod. Ang kondisyon po niyan ay kung saan kayo magtatrabaho, kung saan ang employer-employer relationship. Kasi kung coach ka, siguro sa basketball game, Tama. o sa training, sa loob ng campus. Kasama ba doon yung off-campus? Kasi ang base nila is, doon din po ako nag-aral, Alvin. Tagal kong tumira dyan sa Ateneo. Sa Sarbini Hall. Opo, 9 na taon po ako sa Ateneo. Opo. So, kung doon lang po ba siya sa Ateneo habang may games, kasi sa Region 3 na po ito nangyari. Labas na po sa Ateneo. So, yun po ang gusto nating malaman at kung natupad po yung kondisyon doon sa employer-employer relationship. Ay, pero sa ngayon, Secretary, na-establish naman natin na may permit naman siya. Valid naman yung permiso niya. Malalaman po natin mamaya na malalim kasi alam mo, Alvin, yung permit minsan nag-expire, kailangan i-renew, minsan conditional. Ang mga kondisyon nito, kailangan meron kang skills development program, ita-transfer mo yung technology, skills technology transfer. Kasi exceptional talent ka, ita-transfer mo sa dalawa o more na understudy kasi kulang yung Pilipino. Halimbawa, sa ganong teknolohiya, meron kang assistant na develop bilang magagaling din na coaches. So, yun ang malalaman natin mamaya. Opo. Pero pwede ho ba na ang ipadala niya lang ay yung representative o abogado niya o siya dapat mismo bumunta sa DOLE? Ang invitation ko po siya eh. Ang invitation ko po siya kasi alam nyo, mahaba-haba ito na may pananagutan din. Ang hindi po alam ng lahat, may connection po ang labor law. Halimbawa po hindi nyo na-comply yun, pwedeng i-revoke yung AEP mo. At yung AEP mo, kung marirevoke, subject ka for deportation. Hello, Alvin? Nakikinig po ako sa ipaliwanag niyo. So, sa batas naman po, bago ka ma-deport, kailangan din mapatunayan kang guilty or something, administratively, criminally, dun sa violation mo. Intentional man o hindi, yun nangyari. So, ang mangyayari po niyan, ayokong pangunahan lahat, pero ito po yung nakalagay sa batas. Opo. Hindi ko masite yung eksaktong provision, pero lampas 200 po yun ng labor code at meron po kami department order dyan. Ang nakalagay po doon, bago ka naman ma-deport, kailangan mag-serve ka ng imprisonment 3 months to 3 years. May ganun pala, no? Pero ito... Meron ganon. Hindi alam po ng mga kababayan natin yon. So prior to deportation, you must serve a sentence. Tama. Ang employer niya, Secretary, Ateneo. Opo. O ngayon, yung Ateneo ba patatawag nyo rin? Meron din pong, susunod po yon, meron din pong liability yon kasi meron na po tayong
Alam mo, Supreme Court, Alvin, nagdesisyon na nung araw, Opo. St. Francis High School versus Court of Appeals, Mm. na nalunod din po yung isang high school student at kasama po sa nakondik ay yung principal. So may Ng parang, high school. parang may command responsibility. Ano yun, merong parental duty, ang tawag po doon. As a secondary parent, we entrusted the care and custody of our children to the school authorities. Yun po nakalagay sa batas. Opo. So meron tayong dalawang maliwanag na Supreme Court decisions dyan. Ito na nga St. Francis, meron pang isa tungkol din sa pagkalunod na pati yung principal ay nakulong. So mahaba-haba pa. I don't want to speculate, Alvin, kasi multiple yung investigations at sabi ko nga, alma mater ko rin yan. Ayoko naman. Pero yung sa atin, kung ano po yung nakalagay sa batas, yun po yung ating kinikilala. Apo. Pero Secretary, theoretically speaking pala, kahit wala ka doon sa scene, sabi, in example mo yung principal, di ba? Wala naman siya doon sa Opo. pinangyarihan, pwedeng liable din siya. Opo, kasi hinayaan mo eh. Ayun. Hinayaan mo lumabas sa premises ng school. Oh. May extended parental authority. Walang pagkakaiba sa magulang. Hinayaan mo sumama sa mga barkada yung anak mo. mo. Liable ka pa rin doon, opo. Kahit pa may At saka- nagkapirmahan, may waiver or something, permit, wala Opo. hindi bali yun. Walang bali yun. At saka, Alvin, may pangatlong mas mabigat-bigat na matitrigger dito yung anti-hazing law. So pwede siyang pumasok sa anti-hazing law, Secretary. Opo, kasi kung extraordinary na yung physical regimen training ay pumapasok po doon. Oh. And ayoko mahaba-haba na ito. Hindi naman ako fiscal Oo. Alvin. Hindi, siyempre abogado mahaba-haba ka na eh. ito. Abogado ka eh, Opo. nag-analyze ka eh, di ba? Nagli-link na po yan, pero ayaw natin pangunahan yan kasi alam nyo, lahat naman presume innocent lahat dito, pero ayaw natin at tayo siguro nakikiramay paulit-ulit din, nakahimlay na ngayon yung mga bata, so ayaw natin na pangunahan kung ano yung takbo ng magiging resulta ng investigasyon. Isa na lang, Sec, kung hindi po siya sumipot today, anong konsekwensya, anong mangyayari pag hindi siya pumunta? Meron pang second na notice. Talagang due process po ito eh. Sinusunod natin yung procedure. Siguro another subpoena by Wednesday kung hindi makasipot ngayon. Okay, sige. Sec, maraming salamat po. Mabuhay ka. Maraming salamat. I'm so happy na nandyan ka, ha? May buntag, may aga. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank Dagang you. salamat. Bye-bye. Si Acting Secretary Francis Tolentino. Mukhang napasama ka agad si Tolentino sa action. Ang dami ka agad issue. Hindi ba yung sa Olongapo? Ay, nandun din siya. At pati yung regional director ba yun o yung provincial head dun, bigla niyang preventively suspended. Nandun siya din yun, di ba? O, pasok din siya dito ngayon sa issue naman nung mga basketball player. Pero tama, no? Mukhang magsasanga-sanga po at mukhang may liability din. Based sa kanyang analogy, hindi pa, akala ko kasi, pag wala ka naman dun sa site, pag wala ka naman sa scene, ligtas ka sa liability. Hindi po pala ganun. But the fact na pinayagan mo, it is a school sanctioned activity, mukhang meron ka ring pananagutan. 6:32